just to go and shoot innocent people. Ano ito? Hunting safari sa Africa? Basta na lang pawarilin mo isang tao na walang rason? Even you, can you do it? Makapatay ka ng tao na barilin mo na walang rason, na inosente? How can that be? Give me a common sense reason kung bakit ganon. That you presumptuously, tignan mo, tuloy, nagalit. Siyempre, nagalit na yung langit. Dahil sa pagka pumasok ka ng kidnapping, pinatay mo, patayin talaga kita. Hindi kita bubuhay. Ngayon, ibig mong sabihin na hindi, what I'm trying to say is that we are not employees of government out there going about their duties, especially the police. Naawa naman ako dyan sa mga just to go and shoot innocent people. Ano ito? Hunting safari sa Africa? Basta na lang pawarilin mo isang tao na walang rason? Even you, can you do it? Kaya ako may military ng presidente, may pulis. Anong mayor ako, may pulis ako. Yun ang trabaho nila. Ang trabaho nila, the end game is really to produce the name of persons who are in the drug industry. Kaya dito sa Manila, when I became president, Mr. Chair, nagdi-debate na po dun sa tinatanong natin. Because I am answering Mr. Chair, the answer is not directly in line with the question. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. Mr. Chair, tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That ng opisina, sir, from the president down to the governor, mayors, my peace and order fund, discretionary yan, ng mayor, ng governor, ng presidente. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund sa mga local government units natin, yun po ay kinukuha mula dun sa confidential fund. So kung sa Office of the President, lalo na't meron ding allocation for confidential and intelligence fund, dun din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para dun sa reward system? I will not answer your question. I do have to make an accounting of what I did as President. That's official and personal. The reward system, ganito yan. Lahat ng governors pati mayors ginagawa yan. If there is an operation which is not funded
by the police because there is really no money, particular money for every crime committed at yung for the operation, lalo na out of town. You have to provide. If it says Davao City, outside of the province, Cotabato, prosecutor kasi ako, so I will begin to count kung magkano. Sabi sir, sa South Cotabato, gaano kalayo yan? Anong gamitin ninyo? Time malaman mo. Alam mo ba na noon ang police walang gasolina? Under our seasons na walang gasolina ang police. Alam mo ba yan? Mr. Chair, Teka muna. At yung mga... Mr. Chair, I think nabanggit na po yan kanina dun sa sagot sa mga dati nating mga mambabat. Kinig ka muna kasi... Dali lang po. Suspended po muna tayo. Kung may pera man ako sa city government, I'd rather buy rice for the... Yung police, may sweldo yan. Kung may operation, magsabi sila, bigyan ko. That's the most that I can do. Kasi magsabi, out of the province, out of the city, you would need gasoline. Alam mo ba, baka time malaman mo. Alam mo ba na noon ang police walang gasolina? Under our seasons na walang gasolina ang police. Alam mo ba yan? Mr. Chair, Teka muna. At yung... Interpellate is Congressman Raul Manuel. You have 10 minutes. thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, tanong po natin sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Gusto po natin i-confirm kung totoo na matapos mag-testify dito sa Quad Committee si retired Colonel or dating Colonel Garma, Regina Garma. Totoo po ba na tumawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya para ipaliwanag kung bakit INC members kagaya ni Colonel Leonardo ang mainam na ilagay sa key roles dun sa war on drugs? I will not do it. And I will never do it. And I did not do it. Hindi ako mag-explain sa pulis kung ano ang ginawa niya. Ikaw ang managot niyan, hindi ako. Kung may order ako sa pulis, gawin mo yan. At pagka pumutok yan, iyo yan. Huwag mo akong turuin dito kasi trabaho mo yan as a pulis. Hindi kita kailangan. Sabi ko nga, 2 taon ako nagturo sa Police Academy, including criminal procedure and evidence. Hindi lang sophisticated, raw lecture lang. Pero hindi ako nagsabi ng turo ng gano'n ka-stupid. I mean, you should maybe medyo habulin mo ang utak ko, Andre. Hindi ako ang presidente kung... Hindi ako. Mr. Chair, linawin ko lang yung tanong. Yung tanong ko po ay kung totoo ba na tinawagan ng dating Pangulo si Colonel Garma matapos mag-testify ni Colonel Garma dito sa Quad Committee. Hindi nga. Bakit ko siya tanungin? Sarili niya yung trabaho. Siya managot. Why would I call anybody? You are a policeman, policewoman, do your duty. Kung nagkaletse-letse yan, you explain to the judge. And if you are not believed by the court, then you go to jail. That is your duty. That is your destiny. Mr. Chair, karugtong po niyan, tama po ba na
pinaliwanag na kaya napili si Colonel Leonardo para sa isang key role doon sa war on drugs ay dahil mapagkakatiwalaan siya sa pera. I do not give money to people. Wala nga akong pati hindi ko pagsayangan yung... Alam mo, kung may pera man ako sa city government, I'd rather buy rice for the... Yung police, may sweldo yan. Kung may operation, magsabi sila, bigyan ko. That's the most that I can do. Kasi magsabi, out of the province, out of the city, you would need gasoline. Alam mo ba, baka, what time malaman mo? Alam mo ba na noon ang police walang gasolina? Under our seasons na walang gasolina ang police. Alam mo ba yan? Mr. Chair, muna. At yung mga... Mr. Chair, I think nabanggit na po yan kanina doon sa sagot sa mga dati nating mga mambabat. Kinig ka muna kasi... Dali lang po. Suspended po muna tayo. Okay, hearing is resumed. Again, I'd like to remind our resource person and our members to please maintain our decorum. Kung meron po magtataas ng boses, kung maaari po, medyo ibaba po natin yan dahil gusto po natin ay matiwasay itong ating committee hearing sa ngayon. Congressman Manuel, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sa dating hearings ng Quad Committee, retired Police Colonel Edelberto Leonardo confirmed na merong reward scheme for police personnel under the drug war of former President Rodrigo Duterte. At meron din pong isang interview mismo sa dating Pangulo na kaya gusto niya ay INC, yung merong key roles sa drug war, ay dahil nga kapag INC daw, mapagkakatiwalaan sa pera. So gusto po nating ma-confirm, given the presence of the former President, kung totoo yun na INC yung mapagkakatiwalaan sa pera para dun sa reward system. The reward system. Ganito yan. Lahat ng governors pati mayors ginagawa yan. If there is an operation which is not funded by the police because there is really no money, particular money for every crime committed at yung for the operation, lalo na out of town, you have to provide. If it says Davao City, outside of the province, Cotabato, prosecutor kasi ako, so I will begin to count kung magkano. Sabi sir, sa South Cotabato, gaano kalayo yan? Anong gamitin ninyo? May gasolina, pagkain. So, ang pagkanguri ko, pagkain. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Magamit nila yan, gamitin nyo yan. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos. Kasi nahuli ka agad. Kasi marami, hindi mo masuloy, hindi mo mabulsa yan. Kasi marami kayo dyan sa team na police, nag-ooperate. Sasabihin mo talaga yan pagbalik, sir, may sobra dito, sir. Ilan? Sir, kalahati. Sabi ko, inyo na yan. Mr. Chair. Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. So Mr. Chair, dahil ngayong kino-confirm na rin naman ng dating Pangulo na merong reward system at sabi po niya hindi lang pala siya yung gumagawa niyan. Meron ding iba na gumagawa niyan in relation dun sa anti-drug campaign. Mr. Chair, I'd like to delve into specific persons
na napangalanan na rin dati sa Quad Committee. Nabanggit din ng dating Pangulo sa Senado, meron pong alias smoking na tagabigay ng pera sa mga pulis para sa drug war operations. Ito pong si Moking ay bahagi po dati ng Presidential Management Staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes, an employee of the management staff. Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-presidential management staff ang tagabigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward system? The Peace and Order Fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund, saan po yun specifically nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the President down to the Governor, Mayors, may Peace and Order Fund. Discretionary yan ng Mayor, ng Governor, ng Presidente. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund sa mga local government units natin, yun po ay kinukuha mula dun sa confidential fund. So kung sa Office of the President, lalo na't meron ding allocation for confidential and intelligence fund, dun din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para dun sa reward system? I will not answer your question. I do have to make an accounting of what I did as President. That's official and personal. Mr. Chair, bahagi ito ng ating gustong siyasatin dito sa Quad Committee kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga nagpapatupad ng ganitong operations. Yun yung source, Peace and Order Fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yun. So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon. At kung meron dyan na pinakaswak para dun sa Peace and Order, yun po ay confidential and intelligence fund. So gusto po nating ma-confirm lang, dahil po nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Sir, sandali. Medyo papahingin mo lang ako ng 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. Mr. Chair, I believe hindi tayo pwedeng sabihan dito sa committee na hindi tayo pwedeng magtanong lalo sa mga bagay na relevant dun sa ating investigations. And Mr. Chair, I was not even asking kung sino yung mga hanggang sa level ng mga regional police units, sino mga nakatanggap. I was simply asking yung nature ng paggamit ng pondo na iyon. And Mr. Chair, there's nothing in the joint circular on confidential and intelligence funds that says that we cannot ask general questions, Mr. Chair. Kaya kung ayaw po tayong sagutin dun sa ganong mga bagay, then I think that's actually an indirect admission na dun talaga nanggagaling at ayaw lang pong specify na ating resource person yung nitty-gritty. Pero yun na po yung nagtutugma yung Peace and Order Fund na pwede talagang kunin doon sa Confidential and Intelligence Fund na actually ay lumobo ng sobrang taas sa ilalim po ng term ng past administration. So actually po,
we gave our resource person a chance to answer, pero nagdi-deviate po mula dun sa paano talaga sana sagutin ng diretso. Kasi simple lang naman po yung tanong, kung dun ba kinukuha. Okay, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you are from the COA. Hindi ka naman COA. Hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. COA, kailangan mo ng report, so you have to bring the papers. You're asking questions that are pertaining to COA. Ano? Hindi naman ako COA. Mayor ako, tapos presidente. Ano man? Sige, Mr. Chair, I won't belabor the point, pero tingin ko ang mga kababayan natin yung makakausga. Malinaw naman po na wala po sa aming dalawa yung taga-COA, pero mismo po nasa memorandum circular din naman na dapat ay ipatupad ng COA na dapat ay kung mayroong mga ahensyang nabibigyan, nag-grant ng confidential and intelligence fund, dapat po hindi nga yan in the first place nakatago mula sa mga kababayan, kasi the fact na nakatago po yan, ito po yung nangyari. Nagamit po ang pondo na yan para dun sa mga extrajudicial killings na kumitil ng buhay ng mga kapwa nating kabataan, magiging yung tens of thousands ng mga pamilya na actually ay hanggang ngayon nagdurusa at walang hustisya. So, kasunod nating tanong, Mr. Chair, dun sa paano ba nabubuo yung mga drug lists ng itong tinatarget ng war on drugs ng dating administrasyon. Sino po ba yung mga nagbuo ng drug list? At ito yung mga kasama dun sa tinatarget ng war on drugs ng dating administrasyon. Drug list, it has to come. Hindi naman sa department store yan. It has to come from the police doing the undercover. Mr. Chair, yung mga napangalanan dati dito sa Quad Committee, kagaya ni na Colonel Leonardo, bahagi ba sila ng mga nagbuo nitong drug list? I don't know hindi ko alam ang unit niya in particular. I only know that there's a policeman, pero hindi ako nagtatanong kung saan siya galing, from where, kung saan siya nagtrabaho from one unit to another in the course of their being a policeman. Marami yan silang dinaanan. They are not just their diretso. So, yung tinatanong mo should be answered by Leonardo, not me. Mr. Chair, lalo na't ang drug war ay ang number one reference nito ang pronouncements ng dating Pangulo. Kaya po, we have every right to ask our resource person tungkol dun sa pagbubuo ng mga drug list. Mr. Chair, ano po ang vetting process bago ma-finalize yung mga drug list? Ano pong pinagdadaanan? Halimbawa, may nagsabi, ito, involved to sa kalakaran ng droga. Paano po natitiyak na yung final na version ng listahan, yun talaga ay yung mga merong sapat na batayan para masama dun sa listahan? Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali, kanila yan. Ako dito sa aking trabaho, tama o mali, sagot ko. Pero yung vetting, bakit? What? Ang mayor mag-vet pa? You want to say that I have to tatanong pa ako ulit to make a second investigation or a second guess? Do you expect me to do that? Mr. Chair, Wala ka bang mayor na kilala? Magtanong ka muna.
Mr. Chair, exactly, precisely. Kaya po tayo nagtatanong kasi kung walang vetting process, edi paano po yun kapag meron palang nasama? Sinama lang halimbawa ng isang pulis dahil tingin niya mataas yung reward, kaya mainam na patayin nila yun kasi sasabihin lang ng dating Pangulo na siya bahala. Tapos pag napatay, makiklaim yung reward at okay lang kasi hindi talaga na-check kung yun ba talaga ay merong key role dun sa illegal drug trade. So with that, Mr. Chair, sabi din po kanina kasi yung mga high value targets, yun talaga ang dapat mangyari dun, patayin. So Mr. Chair, gusto nating malaman, lahat po ba ng mga high value targets dun sa drug list na hindi na vet, lahat po ba yun ay merong unlawful aggression na ginawa noong sila ay gustong tugisin ng pulis? Again. It's not, yeah, I know. Nakuha ko na. Kinig kasi ako sa ulan eh. Ulan ba yan? Kaya kita mo, inuulan ka na. Yung, hindi ko trabaho yan. Hindi trabaho ng presidente, hindi trabaho ng mayor. I do not have that kind of duty. Kaya ako may military ng presidente, may pulis. Anong mayor ako, may pulis ako. Yun ang trabaho nila. Ang trabaho nila, the end game is really to produce the name of persons who are in the drug industry. Kaya dito sa Manila, when I became president, Mr. Chair, nagde-debate na po dun sa do not tinatanong interrupt me natin. because I am answering Mr. Chair, the answer is not directly in line with the Without question. suspension. Again, I'd like to remind everybody na pwede po patapusin natin magsalita ang nagsasalita bago po tayo magtanong po ulit ng kasunod na tanong. Para lang ho malinaw at maayos ang ating hearing, yun po ang paulit-ulit po nating sasabihin. So, Congressman Manuel, you have 3 more minutes. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ganito po kasi yung tanong natin kasi nung kinlarify natin kung may vetting process ba yung dun sa mga drug list, sabi naman po wala. Kaya halimbawa, kapag ang pangalan ay nalagay dun sa pagiging high value target na mataas yung reward para sa ganung mga tao, kahit hindi pa yan dumaan sa tamang proseso, ang goal na po kaagad ay patayin. And actually, sa nakaraang Quad Committee hearings, Mr. Chair, nalaman natin meron nga abogado nasama dun sa high value target, tapos pinatay ng pulis. Kaya Mr. Chair, gusto kasi nating malaman kung ano ba talaga yung nangyayari dun sa mga operasyon. Kaya ang unang tanong po natin, kung meron po bang unlawful aggression dun sa lahat ng mga pinatay. Yun lang po yung tanong natin, Mr. Chair, para ma-establish po natin talaga kung may merit ba na ganun yung order, na kapag high value target, ang goal dapat ng police, patayin sila. So yun po yung tanong, Mr. Chair. You are using the term unlawful aggression improperly. Huwag mo kong gamitin yan. Hindi tama yan. Better tone down your rhetorics. Walang Pilipino, Ms. Chair. Mayor ako, na presidente ako, I would never allow anybody to kill an innocent Filipino. Pag ginawa mo yan, at
Magtanong ka, lahat ng pulis ng Pilipinas. Pagka pumasok ka ng kidnapping, pinatay mo, patayin talaga kita. Hindi kita bubuhay. Ngayon, ibig mong sabihin na hindi, what I'm trying to say is that we are not employees of government out there going about their duties, especially the police. Naawa naman ako dyan sa mga just to go and shoot innocent people. Ano ito? Hunting safari sa Africa? Basta na lang pawarilin mo isang tao na walang rason? Even you, can you do it? Makapatay ka ng tao na barilin mo na walang rason, na inosente? How can that be? Give me a common sense reason kung bakit ganon. That you presumptuously, tignan mo, tuloy, nagalit. Siyempre, nagalit na yung langit. Dahil sa tatanong mo na, ano ba? Alam mo to, sa totoo lang. Ito totoo lang, ha? Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Magtanong kayo sa Davao, mag-go around. Ano yung ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Sabi ko sa iyo, pag mahuli ko kayo, maabutan ko kayo, talagang papatayin ko kayo. Lahat yan, that goes for the law enforcer, the soldiers, lahat, civilians. Pagka ginawa mo yung, kaya sabi ko yung i-hold up mo na, akyatin mo sa bahay, tapos kunin mo yung pera, i-rape mo yung asawa, i-rape mo yung mga anak, ay anak na, totoo yan. Kaya, yan yung sinasabi nila, totoo yan. Kaya, Mr. Chair, totoo yan. ang bagit po ng dating Pangulo, hindi daw siya mag-uutos na magpapatay ng mga inosente. Pero kanina din po kasi ang na-mention, basta nasa list ng high value target, ang goal ay patayin. So, I'd like to ask muna, Mr. Chair, kasi para din po maging malinaw sa mga kababayan natin, I'd like to ask Attorney Conti from NUPL. Ako din naman po, Mr. Chair, ayoko dun sa mga drug lord. Gusto ko mapanagot. So, Mr. Chair, kung high value target ba, kapag wala pang proceeding ng korte, pero nasa listahan ng high value target, dun sa war on drugs ng dating administrasyon, ano po ba, inosente po ba ang status ng tao na yon? Yes, Mr. Chair. Everybody would be presumed innocent until proven guilty. And if there is no conviction, then therefore everybody who died during the war on drugs without that conviction are innocent. And second, Mr. Chair, I'd like to point out that the Philippines has suspended the implementation of the death penalty. So actually, no one should die in the context of any legal proceeding actually. Kaya isang malaking kapabulaanan po na ang nasa drug list ay dapat mamatay. Hindi po totoo yan. And Mr. Chair, another lawyer din po, si Attorney Chel. Simple lang po. So ibig sabihin, kahit nasa top rank pa yan ng illegal drug trade at gusto nating lahat matigil yung pinagagagawa nila, pero kung ang status pa ay inosente, ano ba yung dapat palang gawin? Ang dapat pong gagawin ay
maghahalap ng ebidensya, mag-case build-up at sampahan siya ng kaso sa korte. Yun din po yung naging problema sa mga drug list ang napagtestiguhan ni PIDEA Chief Lasso nung isang hearing natin dito. Ay sabi niya of the 6,000 plus na pangalan na nasa drug list, ay hanggang ngayon ang na-validate lang po ay 1,500. At meron pa nga mga ilan na pangalan doon na dinagdag na lang after sila ay na-neutralize o pinatay. Okay, so Mr. Chair, so ibig sabihin hindi lang po isa, dalawang abogado na yung nagsasabi na pagamat gusto natin na matigil yung pinaggagawan ng mga drug lord na pwedeng magpakalat ng droga sa bansa para sirain ang buhay ng mga kabataan, yung proseso na ginawa ng dating administrasyon, meron talagang problema doon. Kasi Mr. Chair, sa totoo lang, may right to self-defense naman yung police, pero meron po kasing tatlong kondisyon yan, Mr. Chair. At doon pa lang sa one of the three, yung pagtiyak na walang unlawful aggression, actually hindi na po mapanindigan ng ating resource person. Kaya ibig sabihin talaga, dun sa policy na yung goal ay pumatay, meron na po talagang malaking problema doon. Huling topic na lang, Mr. Chair, sa ICC kasi mismo ang dating Pangulo nagsabi na bilisan ng ICC yung kanilang investigation. I just would like to be clarified, Mr. Chair, kasi it seems to be a change of mind. Kasi nung patapos ng term ng dating Pangulo, June 25, 2022, the Office of the President slammed the plan of the ICC to resume investigation dun sa naging war on drugs. So, gusto lang po natin maging malinaw, Mr. Chair, na dati ay ayaw po ng dating Pangulo dun sa ICC, pero ngayon ay okay lang na mag-investigate po yung ICC. Tama po bang narinig natin kanina, Mr. Chair? Mr. Chair, the ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. I suppose that you would want to maybe make it easy for them to visit and start the investigation. I would welcome that. Alam mo, wala naman tayong taguan. Ang sinabi ko, yung ginawa ko, sinasabi ko na sa inyong ginawa ko. I did it for my country and for the young people dyan sa droga. No excuses, no apology. If I go to hell, so be it. Mr. Chair, hearing that, ibig sabihin po ba ay willing ang dating Pangulo na isubject yung sarili sa investigation and all processes na gagawin ng ICC in relation dun sa kanyang war on drugs? Bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Ako na mismo magpa-imbestiga doon. Ang tagal nila, hurry up. Kasi baka matanda na ako, mamatay ako. You might miss the pleasure of seeing me standing before a court and hearing the judgment, whatever may be. Pero ako, sabi ko, ginawa ko para sa bayan, ginawa ko para sa mga anak natin. Hindi, you never know kung ano yung resulta sa mga droga sa mga bata. You never know the sacrifice of the parents. You'd never know the misery. And kita mo naman, sa lahat ng Pilipinas. And you'd never understand the suffering of a parent or a brother or sister na nakita niya, nagunggong na ang anak niya. Pinaaral mo, kindergarten, grade school, high school, pagdating sa college, bigyan mo ng droga tapos nagunggong na, and you render the
human being inutil, yan ang masakit sa akin nung na-mayor ako. Kasagsagan yun ng droga. Hindi ko katanggap-tanggap. Kaya kita papatayin talaga. Prangkahan. Hindi ko matanggap. So that's your last question. Ikaw yun. Mr. Chair, hindi po talaga katanggap-tanggap lalo na't kung meron nga, totoo man, kahit sabihin natin na nakagamit ng droga pero sa halip na i-rehabilitate, ang mangyayari pala ay masasama sa drug list na hindi vetted tapos papatayin. Masakit po talaga yun, Mr. Chair. At sa dami ng mga naging witnesses po natin, mga relatives na pumunta dito, dama po natin ang ganong epekto. Hindi lamang nung pagkalat ng illegal na droga pero maging yung approach, no, na patayan yung nakapanguna kaysa yung paano natin ma-rehabilitate yung mga napunta sa ganong landas. Sir, So, Mr. Chair, ito Sir, na po yung huling tanong May natin. I just interrupt you? Mr. President, sandali lang po, patapusin lang po natin siya. Pagkatapos po, kayo po, re-recognize ko po. Sige, please, wrap it up. Thank so you, that, Mr. we Chair. can Mr. proceed. Chair, huling tanong kasi lumitaw din naman na ang dating economic advisor ng former president na si Michael Yang ay actually involved sa illegal drug trade. So gusto po nating matanong kasi ang postura po na dating Pangulo ay staunch enemy of illegal drugs, pero malalaman natin, Mr. Chair, na ganun pala ang ilan sa mga aktibidad ng kanyang economic advisor. So gusto po nating malaman, alam din po ba yon ng dating Pangulo na mismo economic advisor niya ay involved sa illegal drug trade? Are you really sure? We had lots of evidence po dito sa hearings sa Kamara. Produce one now. The records of the House of Representatives can suffice. He's going around until now and making friends with everybody. Lahat ng mayor yan dinedicate. Ganon ang mga in-check. Lahat ng businessmen sa China, sa mainland China, pag nagdegosyo, nagdidikit yan ng mga politiko, especially the mayor. Hindi ako namimili kasi lulo ko in-check eh. So ano bang problema ko maglapit yan dito, puro kriminal? Magipag-inuman ako ng kriminal. Pagkatapos yan, barilin ko. Wala bang problema sa akin yan, pagkainin ko, tapos pagbusog na, lasingin ko. Tapos, tatapon ko. Kaso Mr. Chair, hindi lang po yun kainuman. Mismo, presidential economic advisor, ganun pala ang ginagawa. So it seems like parang naging mafia po ang gobyerno natin nung nakarang administrasyon. And with that, I end my interpellation, Mr. Chair. Thank Mr. you. Chair, kung buhay pa yan, ibig sabihin, hindi yan durugista. Hindi ko itataya yung pagkatao ko. Mayor, presidente, tapos mag-ano-ano ka ng ano na yung... Okay, salamat po, Mr. President. Thank you, Congressman Manuel. The next to interpellate. Just to go and shoot innocent people. Ano ito? Hunting safari sa Africa? Basta na lang pawarilin mo isang tao na walang rason? Even you, can you do it? Makapatay ka ng tao na barilin mo na walang rason, na inosente? How can that be? Give me a common sense reason kung bakit ganon. That you presumptuously, tignan mo, tuloy, nagalit na. Siyempre, nagalit na yung langit. Dahil sa